Panibagong araw, panibagong talakayan sa loob ng sasakyan. So kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube, mag-subscribe ka na, pang samyup namin. Kasi, nag-i-explain din siya. So hello guys, yun nga, nandito tayo sa eskwela ng aking anak na si Bella. Sinusundo namin siya kasi wala siyang school bus this school year, so kailangan namin siyang hatid sundo sa eskwela. So dati naman may school bus siya, kaya lang kasi ngayon wala na kasi nga dumarami na daw ang tao dito sa area. And then ang bahay kasi namin is pasok sa 1.6 kilometers away from school. So pag ganung within 1.6 kilometers na, kailangan mo talagang hatid sundo ang iyong anak. So yun, pinatupad na nila. I mean, yung rules na yun matagal na, kaya lang ngayon talagang pinatupad na nila. Yung mga dati kasi parang courtesy, kahit na within 1.6 kilometers ka, minsan yung mga school bus driver, sinasabay pa rin nila yung mga bata. And then, yung school naman, okay naman sila sa ganung setup. Nakatira din kasi kami sa area na walang public transportation like bus. Ang meron lang dito taxi. Ang taxi dito is mahal. Nung nag-i-start pa lang kami, ang gastos ko sa taxi is syempre including tips. Pwede na akong bumili ng sarili kong kotse. Ganun siya kamahal, lalo na kung gagamitin mo siya sa pagpasok sa work, pag-uwi sa work, and then mga grocery and mga personal errands. Yung pagpunta kasi namin sa Canada is parang biglaan lang siya, parang napag-decide lang namin na try namin mag-apply, tapos the next thing I know, andito na kami. So meron naman kaming magandang career sa Pilipinas, so hindi naman kami ganun talaga super obsessed na makapunta dito. Pero yun nga para siyang God-given So yung pagre-research sa place, yung area namin, hindi namin alam na wala pala siyang public transportation. May impression lang din kasi ako noon na syempre, pag Canada, first world country, akala ko talaga noon is, lahat ng area is accessible. Pero hindi pala siya ganoon. So kasi we live in an area din na rural. So ngayon, kapag magmamigrate, isa yan sa mga dapat tinitingnan, kung yung accessibility ng lugar. Siguro kung alam lang namin, baka nanirahan kami sa city una pa lang. Kasi ang hirap din mag-migrate sa isang lugar na walang pamilya, walang kaibigan, walang kakilala. Super mahirap. So, the time lang na na-feel ko na naging okay lang kami dito sa area namin is yung time na pumasa na yung asawa ko sa road test. Yung nagkaroon kami ng freedom, syempre na makapunta kahit saan namin gustuhin. Especially with kids, importante talaga yung transportation. Lalo na, syempre, pag mga kids, minsan may mga emergency, di ba? Isa yan sa mga bagay na kinoconsider. So, ayan na si Bella, palabas na sa school. Bella. Hindi daddy yan, si ate yan. Bella, you say hi to the vlog. Dadaan lang kami ng Tim Hortons bago umuwi ng bahay. Bella, saan tayo pupunta? Hortons. Okay, let's go. Pag-uwisan. Tim Hortons. Tapos? Hawakan mo si Liam. Ay, Bella, nalakbay. Inaantay na lang namin yung order namin. Oh, nag-explain din siya.
like me. That's why. Like Hi! Hi! Si Daddy nasa bahay, sleeping. Bella, what's the order? the order is a sausage and a biscuit, 2 large double with sweetener, And and farmer's wrap all right, sausage. let's go. Let's go, Leah. Okay, let's go. Let's go home. Pag nagdadrive ka, Bella, pag pili mo alanganin ka, huwag kang mag-go, ha? Kasi it means you're not safe. Gusto mo muna kumain dito? Ha? Sa loob ng car? Nag-enjoy pa kayo kumain? Diyan muna kayo? Kain muna kayo? Nandito na kami, pero sa parking lot ng aming bahay, pero busy pa sila kumain. So patapusin lang natin sila. O kaya, Balalik na kaya? Natutulog na kami. Salamat sa panonood sa aming vlog. Bye!